Paano kung sabihin ko sa'yo na ang 1,000 pesos na hawak mo ngayon ay maaaring maging mahigit 1 milyong piso o milyong-milyong lokal na pera kapag ipinapalit sa ibang bansa? Sa ilang lugar, hindi mo kailangan ng negosyo, loto o malaking mana para matawag na milyonaryo. Kailangan mo lamang magpalit ng Philippine peso sa kanilang currency at biglang dadami ang zero sa iyong pera. Pero bago ka mag-impake ng maleta, tandaan, ang pagiging milyonaryo sa local na currency ay hindi otomatiko na nangangahulugang mayaman ka na. Mataas din ang presyo ng pagkain, hotel, transportation, gasolina at iba pang pangangailangan sa mga bansang may mabababang currency value. Sa madaling salita, milyonaryo ka sa numero pero hindi kinakailangang milyonaryo sa tunay na purchasing power. Kaya kung handa ka ng maging milyonaryo ka-amazing, tara, simulan na natin. Number 10, Cambodia. Cambodian Riel o KHR. Sa ating number 10 ka-amazing ay ang Cambodia na gumagamit ng Cambodian Riel o KHR. Batay sa palitan nito lamang July 10, 2026, ang 1 peso ay katumbas ng humigit kumulang 65 Cambodian Riel. Ibig sabihin, kapag pinapalit mo ang 1,000 pesos, magkakaroon ka ng halos 65,360 riel. Para magkaroon naman ng eksaktong 1 milyong riel, kailangan mo ng humigit kumulang 15,300 pesos. Hindi ito maliit na halaga pero mas madaling maabot kumpara sa 1 milyong Philippine peso. Ang riel ay opisyal na currency ng Cambodia. Ngunit kakaibang sistema ng pera sa bansang ito dahil malawak ding ginagamit ang US dollar. Ayon sa National Bank of Cambodia, nasa humigit kumulang 4,036 riel ang isang US dollar. Sa mga probinsya at maliliit na tindahan, mas karaniwan ang riel samantalang sa mga hotel, restaurant, tour company at tourist destination, maaari kang makakita ng presyong nakalagay sa US dollar. Minsan, dolyar ang ibabayad mo, ngunit riel ang ibabalik bilang sukli. Kaya kahit may 1 milyong riel ka sa Cambodia, hindi ibig sabihin na maaari ka ng mamuhay na parang hari. Ang halagang ito ay maaari pa ring maubos sa accommodation, pagkain, transportasyon, entrance fees at mga tour. Bukod dito, dahil parehong ginagamit ang riel at US dollar, kailangang marunong kang magkwenta para hindi ka malito sa sukli. Sa Cambodia, maaari kang maging milyonaryo, ngunit ang tunay na halaga ng pera mo ay nakadepende pa rin sa presyo ng mga bilihin at sa lugar na iyong pupuntahan. Number 9, Madagascar. Ang Madagascar ang malaking islang bansa sa silangang bahagi ng Africa. Ang kanilang opisyal na currency ay tinatawag na Malagasy Ariary o MGA. Sa kasalukuyang pagtataya, ang 1 peso ay katumbas ng humigit kumulang 69 ariary. Kapag nagpalit ka ng 1,000 pesos, maaari kang makatanggap ng halos 68,940 ariary. At para umabot sa 1 milyong ariary, kailangan mo lamang ng tinatayang 14,500 pesos. Ang malaking bilang sa Malagasy Ariary ay hindi simpleng palatandaan na mura ang lahat sa Madagascar. Nakaranas ang bansa ng matagal na kahirapan, limitadong paglikha ng trabaho, inflation, kakulangan sa infrastruktura at pinsalang dulot ng bagyo at iba pang climate-related disasters. Tinataya ng World Bank na nananatiling napakataas ng poverty rate ng bansa noong 2025. At nananatili itong vulnerable sa pagbabago ng pandaigdigang presyo ng pagkain, gasolina at iba pang imported products. Kung bibisita ka sa Madagascar na may 1 milyong ariary, kapansin-pansin talaga ang kapal ng perang maaaring hawak mo. Ngunit ang pagkain, hotel, tour guide, sasakyan at paglalakbay sa malalayong bahagi ng isla ay may tunay na gastos. Maaari ka ring gumastos ng mas malaki dahil hindi lahat ng kalsada at transport system ay madaling gamitin. Kaya ang 1 milyong ariary ay maaaring mukhang napakalaki kapag isinulat. Pero hindi ito sapat upang gawin kang tunay na mayaman sa Madagascar. Number 8, Paraguay. Paraguayan Guarani o PYG.
Sa number 8 natin, ka-amazing, isang landlocked country sa South America. Ang currency nito ay ang Paraguayan Guarani na may currency code na PYG. Sa exchange rate nito lamang July 2026, ang 1 peso ay katumbas ng halos 99 Guarani. Sa makatuwid, ang iyong 1,000 pesos ay magiging humigit kumulang 98,880 Guarani. Para magkaroon ng 1,000,000 Guarani, kailangan mo ng tinatayang 10,100 pesos lamang. Mahalagang linawin na hindi nangangahulugang nasa matinding economic crisis ang Paraguay dahil lamang maraming zero ang currency nito. Sa katunayan, nagtala ito ng malakas na economic growth noong 2025 at inaasahang magpapatuloy ang paglago nito ngayong 2026. Malaking bahagi ng ekonomiya nito ang agrikultura, domestic consumption, livestock industry at hydroelectric power. Ipinapakita nito na ang mababang nominal value ng isang currency ay hindi palaging katumbas ng bagsak o mahina ang buong ekonomiya. Kapag namasyal ka sa Paraguay, karaniwan kang makakakita ng presyo na umaabot sa libo-libo o daan-daang libong Guarani. Maaring milyon ang laman ng inyong wallet, ngunit maaari ding ilang araw na hotel, restaurant meals, transportation at shopping lamang ang katumbas nito. Ang sekreto ay huwag tingnan ang dami ng zero. Tingnan kung gaano karaming produkto at serbisyo ang tunay na nabibili ng bawat Guarani. Number 7. Guinea, Guinean franc o GNF. Sa number 7, ka-amazing, ay isang bansa sa West Africa na gumagamit ng Guinean franc o GNF. Ang 1 peso ay katumbas ng humigit kumulang 142 Guinean francs. Kapag nagpalit ka ng 1,000 pesos, magkakaroon ka ng halos 142,490 francs. Para magkaroon ng 1,000,000 Guinean francs, kailangan mo lamang ng tinatayang 7,018 pesos. Sa halagang mas mababa sa karaniwang presyo ng ilang smartphone, isa ka ng lokal na milyonaryo. Mayaman ang Guinea sa natural resources. Isa ito sa mahalagang producer ng bauxite, ang mineral na ginagamit sa paggawa ng aluminum, at mayroon din itong ginto at malalaking iron ore deposits. Mabilis din ang naging paglago ng mining sector nito, ngunit hindi pantay ang pakinabang sa buong populasyon. Maraming mamamayan ang umaasa pa rin sa agrikultura at nananatiling hamon ang trabaho, infrastruktura, edukasyon at paghahatid ng pangunahing serbisyo sa malalayong komunidad. Kung may 1,000,000 Guinean francs ka, maaari kang magkaroon ng sapat na cash para sa ilang pangunahing gastusin, pero hindi ito napakalaking kayamanan. Maaari itong mabawasan dahil sa hotel, pagkain, sasakyan, komunikasyon at iba pang pangangailangan. Kailangan ding magpalit lamang ng lehitimong bangko o otorisadong money changer upang makaiwas sa maling conversion at peking pera. Sa Guinea, ang iyong milyon ay tunay bilang numero pero limitado pa rin ang kaya mong bilhin. Number 6. Uzbekistan. Sa number 6, ka-amazing, ay isang bansa sa Central Asia na gumagamit ng Uzbekistani Som o UZS. Sa kasalukuyang palitan, ang 1 peso ay katumbas ng humigit kumulang 195 som. Kung magpapalit ka ng 1,000 pesos, makakatanggap ka ng halos 195,390 som. Samantala, tinatayang 5,118 pesos lamang ang kailangan upang magkaroon ng 1,000,000 Uzbekistani som. Isa sa mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng SOM ang malawakang currency reform noong 2017. Pinag-isa ng pamahalaan ang exchange rate at niluwagan ng foreign exchange market upang mabawasan ang malaking agwat ng opisyal at black market rates. Dahil dito, mas naging malaya at makatotohanan ang halaga ng SOM kumpara sa ibang currency. Kasabay nito, nagsasagawa ang Uzbekistan ng mga reforma upang mas buksan ang ekonomiya sa turismo, negosyo, investment at international trade. Sa Uzbekistan, normal lamang ang makakita ng mga presyo na 10,000 o daan-daang libong som. Ang isang simpleng pagbabayad sa hotel, restaurant, transport services o souvenir shop ay maaaring may napakaraming zero. Kaya kahit may 1,000,000 kang som, hindi ibig sabihin na maaari ka nang bumili ng bahay o mamuhay ng marangya.
Isa lamang itong resulta ng denomination at kasaysayan ng kanilang currency. At narito na tayo sa number 5, ka-wow-mazing, Indonesia. Indonesian Rupiah o IDR. Sa number 5, ang pinakamalapit at isa sa pinakapamilyar sa mga Pilipino, ang Indonesia. Ang kanilang currency ay ang Indonesian Rupiah o IDR. Sa kasalukuyan, ang 1 peso ay katumbas ng humigit kumulang 294 rupiah. Kaya ang 1,000 pesos ay magiging halos 293,600 rupiah. Para magkaroon ng 1 milyong Indonesian rupiah, kailangan mo lamang ng tinatayang 3,400 pesos. Ngayong 2026, nakaranas ng matinding pressure ang rupiah dahil sa global market uncertainty. Mataas na presyo ng enerhiya, capital outflows at pag-aalala ng investors tungkol sa fiscal at economic policies. Umabot ito sa record low levels laban sa US dollar, dahilan upang magtaas ng interest rate ang Bank Indonesia at gumamit ng foreign exchange reserves upang patatagin ang currency. Gayunpaman, hindi nangangahulugang maliit o walang kakayahan ng ekonomiya ng Indonesia. Isa pa rin ito sa pinakamalaki at pinakamahalagang ekonomiya sa Southeast Asia. Kung pupunta ka sa Bali, Jakarta o iba pang tourist destination, madaling maranasan ang pakiramdam na napakayaman mo dahil ang bill sa restaurant ay maaaring umabot sa daan-daang libong rupiah. Ngunit mabilis ding mawawala ang iyong 1 milyon kapag nagbayad ka na ng hotel, private transportation, activities, pagkain at entrance fees. Dapat ding mag-ingat sa pagbilang ng zero dahil madaling mapagkamalan ang 10,000, 100,000 at 1 million rupiah kapag nagmamadali. Number 4. Laos, Laukip o LAK. Si number 4, ka-wow-mazing, ang Laos na gumagamit ng Laukip o LAK. Sa exchange rate nito lamang July 2026, ang 1 peso ay katumbas ng humigit kumulang 365 kip. Ang iyong 1,000 pesos ay magiging halos 365,510 kip. At para magkaroon ng 1 milyong Laukip, kailangan mo lamang ng tinatayang 2,736 pesos. Halagang maaaring magkasya sa bulsa mo, ngunit katumbas na ng 1 milyon kapag naging kip. Humina ng malaki ang Laukip sa nakalipas na mga taon dahil sa mataas na foreign debt, inflation, kakulangan ng foreign currency reserves, at pagtaas ng presyo ng imported fuel at pagkain. Bagamat may mga senyales ng pagbuti sa exchange rate stability at inflation nitong 2025, nananatiling nasa debt distress ang bansa at vulnerable sa global economic shocks. Dahil umaasa ang Laos sa maraming imported products, direktang nakakaapekto sa presyo ng mga bilihin ang paghina ng kip. Sa Laos, karaniwan ang nasa 10,000 o daan-daang libong kip ang bayarin. Kaya ang 1 milyong kip ay maaari lamang maging budget para sa ilang araw. Depende sa iyong hotel, pagkain, transportasyon at mga activities. Maaari kang magmukhang milyonaryo kapag binuksan mo ang wallet mo. Ngunit mabilis ding mababawasan ang pera kapag nagsimula ka ng gumastos. Ito ang malinaw na halimbawa ng pagkakaiba ng malaking numero at malaking purchasing power. Number 3. Vietnam. Sa number 3, ka-wow-mazing, ay ang Vietnam na gumagamit ng Vietnamese Dong o VND. Ang 1 peso ay katumbas ng humigit kumulang 427 dong. Ibig sabihin, ang 1,000 pesos mo ay maaaring maging halos 426,800 Vietnamese dong. Para magkaroon naman ng 1 milyong dong, humigit kumulang 2,343 pesos lamang ang kailangan mo. Kaya sa ilang pirasong Philippine peso bills, maaari ka nang magkaroon ng 7 digit sa iyong Vietnamese money. Ngunit hindi dapat isipin na mahina o bagsak ang Vietnam dahil lamang mababa ang nominal value ng dong. Ang bansa ay may malaking manufacturing at export sector at naging mahalagang production hub para sa electronics, damit, sapatos, furniture at iba pang produkto. Pinamamahalaan ng State Bank of Vietnam ang exchange rate upang mapanatili ang macroeconomic stability at suportahan ng trade.
Sa kasalukuyan, around 26,000 dong ang halaga ng isang US dollar. Kapag bumisita ka sa Vietnam, maaaring nakakagulat sa simula ang laki ng mga presyo. Ang pagkain, pamasahe, kape, hotel at shopping ay maaaring nakapresyo sa libo-libo o daan-daang libong dong. Mayroon ding 500,000 dong na banknote. Kaya 2 ganong note lamang ay milyonaryo ka na agad. Ngunit ang 1,000,000 dong ay hindi sapat para sa marangyang bakasyon. Maaari itong maubos sa accommodation, tours, restaurants, meals at transportation. At narito na tayo sa number 2, Kawo-mazing! Lebanon, Lebanese Pound o LBP. Sa number 2, Kawo-mazing, ang bansang gumagamit ng Lebanese Pound. Sa kasalukuyang exchange rate, ang 1 peso ay katumbas ng humigit kumulang 1,456 Lebanese pounds. Ibig sabihin, ang 1,000 pesos mo ay magiging halos 1.46 million Lebanese pounds. Hindi mo na kailangang gumastos ng libo-libong piso para matawag na milyonaryo. Humigit kumulang 687 pesos lamang ay maaari nang maging 1,000,000 LBP. Ang napakalaking pagbagsak ng Lebanese pound ay bunga ng malalim na financial at banking crisis na nagsimula noong 2019. Nawala ng access ang maraming depositors sa kanilang savings, tumaas ang inflation, humina ang tiwala sa banking system, at mabilis na bumagsak ang halaga ng local currency. Bagamat nagpakita ng bahagyang economic recovery at mas matatag na exchange rate ang Lebanon pagsapit ng 2026, sinabi ng IMF at World Bank na kailangan pa rin ng malawakang banking, fiscal at debt reforms upang magkaroon ng pangmatagalang pagbangon. Dahil sa matinding pagbaba ng Lebanese pound, maraming negosyo ang naglalagay o nag-a-adjust ng presyo batay sa US dollar. Kaya kahit mahigit 1,000,000 ang hawak mong LBP, maaari pa ring limitado ang mabibili mo. Ang restaurant bill, hotel, transportation at imported products ay maaaring may presyong direktang naka-dollar o kinikwenta ayon sa kasalukuyang dollar rate. Sa Lebanon, napakadaling maging milyonaryo sa papel, ngunit napakahirap maging tunay na mayaman. At narito na tayo sa pinakatuktok ng ating listahan, Kawo-mazing. Number 1, Iran. Ang ating number 1 Kawo-mazing ay gumagamit ng Iranian Rial o IRR. Dahil may iba't ibang official, commercial at open market exchange rate sa Iran, maaaring malaki ang pagkakaiba ng makikita mong conversion. Gamit ang isang open market quote nito lamang July 10, 2026 na humigit kumulang 1.82 million reals bawat US dollars, kasamang BSP reference rate na nasa 61.45 bawat US dollar. Ang 1 peso ay maaring katumbas ng halos 29,600 Iranian reals. Sa ganitong rate, ang 1,000 pesos ay magiging mahigit 29.6 million reals at halos 34 pesos lamang ang katumbas ng 1,000,000 real. Napakakomplikado ng currency system ng Iran dahil gumagamit ito ng magkakaibang exchange rates para sa essential imports, exporters, government transactions, at open market trading. Sa pang-araw-araw na usapan, madalas din gamitin ng mga Iranian ang salitang toman sa halip na rial, kung saan ang isang toman ay tradisyonal na katumbas ng 10 reals. Noong 2025, inaprubahan din ang planong alisin ang 4 na zero sa currency. Ngunit kailangan pa ng preparation at transition period bago tuluyang mapalitan ang lumang denomination. Ang paghina ng real ay konektado sa matagal na international sanctions, mataas na inflation, limitadong foreign investment, banking problems, geopolitical conflict, at hirap sa pagpasok ng foreign currency. Kaya kahit makakuha ka ng 10 milyong reals, hindi nangangahulugang makakapamuhay ka na ng marangya. Maaari ring maging komplikado para sa turista ang pagdadala ng pera, paggamit ng international bank cards at pagpili ng tamang exchange rates. Dahil pabago-bago rin ang kasalukuyang sitwasyon pansiguridad, kailangang suriin muna ang pinakabagong travel advisory at entry requirements bago magplanong bumiyahe.
At yan nga ka-amazing ang mga bansang maaari kang maging milyonaryo dahil sa kanilang currency. Mula sa humigit kumulang 15,300 para sa 1,000,000 Cambodian riel hanggang sa halos 34 pesos lamang para sa 1,000,000 Iranian reals gamit ang open market estimate. Talagang nakakagulat kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng halaga ng pera sa bawat bansa. Pero tandaan, ka-amazing, hindi dami ng zero ang tunay na sukatan ng kayamanan. Ang mahalaga ay ang purchasing power, kung gaano karaming pagkain, serbisyo, tirahan at iba pang pangangailangan ang kaya mong bilhin. Maaring milyon ang laman ng iyong wallet, ngunit kung milyon din ang presyo ng mga bilihin, ordinaryong mamimili ka pa rin. Ang exchange rates ay nagbabago araw-araw at maaring iba ang makuha mong halaga sa airport, bangko, ATM, hotel o money changer dahil sa fees at exchange rate spread. Kaya bago bumiyahe, palaging tingnan ang pinakabagong palitan, ihambing ang presyo ng mga bilihin at gumamit lamang ng legal at mapagkakatiwalaang money changer. Dahil sa ibang bansa, pwede kang maging milyonaryo sa loob lamang ng ilang minuto, pero tandaan, milyonaryo ka man sa numero, ang tunay na yaman ay nasusukat pa rin sa kung ano ang kayang bilhin ng pera mo. Kung nais mo pa ng mga wow-amazing videos, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pang makapanood.